Panginoon, yung sambayanan, nagdiriwang at nagpupuri sa isang diwa't tinig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. Sa isang diwa't tinig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. upang tayo maging marapat sa misang ito. Halina't magsisimula sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Sama ng intensyon ng mga kababayan natin sa ibang bansa, sa ibang lugar, nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Pagdasal natin ng mga tumutulong sa ating simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad at ang iyong laging pinakikita ay pagkahabag. Padaluin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mo sa amin nilaan upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkakalob mo sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo na sa mga Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Nehemías. Noong mga araw na iyon, ng 7 buwan ng taon, nagkatipon ang lahat ng Israelita sa Jerusalem at liwasang bayan nasa makapasok ng pintuan patungo sa tubig. Hiningi nila kay Isra ang aklat ng kautusan ni Moises na ipinatutupad ng Panginoon sa bayan ng Israel. Si Isra ay isang saserdote at dalubhasa sa kautusan na sinugo ng Panginoon ng panahon ni Moises. Kinuha nga ni Isra ang aklat, dinala niya ito sa kapulungang binubuo ng mga lalaki, babae, at mga batang may sapat na gulang at pangunawa. Mula sa umaga hanggang tanghali, binasa niya ang kautusan sa harapan ng mga taong natitipon sa liwasang bayan. Ang lahat naman ay nakinig na mabuti. Siya ay nakatayo sa isang entambladong kahoy na sadyang itinayo sa pagkakataong iyon. Si Isra ay nakikita ng lahat sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo na nang buksan niya ang aklat. Purihin ang Panginoon, ang dakilang Diyos, ang wika niya. Ang lahat ay nagtaas ng kanilang mga kamay at sumagot, Amen, Amen. Pagkatapos, nagpatira pa silang bilang paggalang sa Panginoon. Binasa ni Isra ng maliwanag ang batas na ito ng Diyos at ipinaliwanag na mabuti ang kahulugan. Nang malaman ng mga tao ang dapat nilang gawin ayon sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban, ano pat sila'y napaiyak. Ang araw na
na ito ay dakila sa Panginoon na inyong Diyos. Wika ni Nehemías at Isra at mga Libita. Nakikinig ang mga tao at umiiyak nga, kaya't sinabi nila, "Huwag kayong umiyak." Wika pa nila, "Umuwi na kayo at magdiwang. Ang walang pagkain at inumin ay bahaginan ng mayroon, sapagkat ang araw na ito'y dakila sa Panginoon. Ang kagalakan dulot niya ay magiging kalakasan ninyo." Ang mga tao'y inaliw ng mga Libita at pinatahimik ang mga ito. Wika sa kanila, "Walang dapat malungkot sa inyo, sapagkat ang araw na ito ay banal. Umuwing masaya ang lahat upang magdiwang. Kumain sila at uminom, at binahagi na naman ang wala. Silang lahat ay nagdiwang, sapagkat naunawa nga nila ang ipinaliwanag sa kanila." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa lahat ang kaisipan. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang ituntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ay sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan yaong bungang idudulot. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa pulot, sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot ito na dalisay at malinis. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, "Sagana nga anihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Umayo kayo. Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asang gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kaniyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagkalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan,
Nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo, ngunit sa anumang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo ng lansangan nito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay pinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyong nalapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang iyon kaysa dinanas ng mga taga Sodoma. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Narinig po natin sa ating binasang Ebanghelyo ang pagsusugo pa ni Kristo ng karagdagang 72 bukod sa naunang 12 upang ipahayag ang mabuting balita niya. Patunay lamang na ang gawain ng ebanghelisasyon ay gustong ipagpatuloy ng Panginoon mula noon hanggang ngayon at sa mga susunod pang panahon. At patunay lamang din ito na ang gawain ng ebanghelisasyon o pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ay hindi lamang gawain ng iisang tao, iisang grupo ng tao, kundi lahat tayo. Dapat tulong-tulong tayo. Doon muna tayo sa unang punto. Yung partikular ang Panginoon sa gawain ito ng ebanghelisasyon. Nakapagtataka nga lang kung bakit kung ikukumpara ang efforts ng mga evangelizers noon at evangelizers ngayon, para bagang mas effective noon. Mas marami ang nararating noon. Mas marami ang nakakonvert noon. Mas marami ang nakakakilala sa Panginoon at tumatanggap sa Kanya kumpara sa ngayon. Na talaga namang nakapagtataka. Bakit? Kasi napakalaki ng agwat, ng difference in terms of means of communication, mode of transportation. Mas mainam tayo ngayon kesa noon. Pero bakit? Mas maganda yata ang daloy ng evangelization noon. Hindi kaya yung mga evangelizers noon ay mas masigasig kesa ngayon? Ngayon meron nga tayong magandang mode ng transportation, magandang means ng communication. Pero anong silbi ng lahat ng ito kung walang gana ang mga dapat na gumagawa ng ebanghelisasyon? Naisip ko nga po, kung bakit, halimbawa sa ating personal na karanasan, mas madali sa atin ang mag-initiate ng conversation at mag-sustain ito sa mahabang panahon kung ang topic ay chismis, buhay ng may buhay, kamunduhan, latest na trend, latest na damit, mga material na bagay. Kaysa sa mga bagay na mahalaga sa buhay. Nag-share ba tayo as regards the Bible? As regards mga sermon na napapakinggan natin? Pinag-uusapan ba natin? O hanggang sa simbahan lamang? Hanggang sa atin lang kapag napakinggan natin, pinababayaran natin. Kinakalimutan na rin natin. Kaya nga kung mapapansin po ninyo, mga sikat na content at personalidad ngayon sa social media, ay hindi naman talaga yung may kinalaman sa pananampalataya o sa malalim na relasyon sa Panginoon kundi yung tungkol sa mga kamunduhan, mga material na bagay. In fact, may iba sa atin, kahit hindi na nga panoorin, i-share na lang, ilalike na lang, para mas mag-proliferate pa ang mabuting balita ng kaligtasan. Hindi pa magawa. So what's wrong? Ang sabi po sa Kawikaan is 8:8, ang mga salita ng chismis ay parang mga masarap na pagkaing tumutuloy sa kaibuturan natin. Paraphrasing this na, of course, without losing its meaning, pwede nating sabihin na ang mga pangit na salita, mga walang kwenta, makamundo, walang kabuluhang salita ay parang mga masarap na pagkain na ini-enjoy natin. Bagay na katakataka sapagkat tayo ay anak ng Diyos. Binuhay tayo ng salita ng Diyos. Kaya dapat ang enjoy natin ay ang salita ng Diyos.
Kahit kung bakit mas ine-enjoy pa natin na parang isang napakasarap na pagkain ang pag-take natin sa mga makamundong salita at topics na pinag-uusapan natin, something is very wrong with us. Kumbaga, na-immune na tayo, nasanay na tayo at hinahanap-hanap na natin ang mga pangit na salita. Kaya't yung penchant natin for chismis, yung hilig at hilig natin sa mga walang kwentang usapin, lalo pa sa mga bastos at walang modo o walang moda, pagkapakita yon na marumi na ang kalooban natin, marumi na ang puso natin. At pagkapakita rin yon na ibang inaalagaan natin. Hindi ang kaluluwa natin, hindi ang espiritu natin, kundi ang katawan natin. Ang pagiging makamundo natin. Magtataka pa ba tayo kung bakit ganito na ang mundo na ating ginagalawan? Sa YouTube, ang daming mga nagpapalabas ng hindi maganda. Pag-usapan ng Panginoon, pag-usapan ng pananampalataya, parang nawawala ng gana. Magtataka pa ba tayo kung bakit ang lakas ng puwersa ng kasalanan ngayon? Ito ang ating inaalagaan at hindi ang mga salitang nakapagbibigay sa atin ng kaligtasan. Sana wag ganyan. Sana magpalaganap tayo ng mabuting balita. Alam niyo po, yung mga sinesermo namin sa inyo, kaming mga pare, lalo pat tuwing linggo. Talagang pinaghahandaan namin ang mga ito, pinagninilayan po namin. At kung ito'y narinig na po ninyo, most likely hindi na namin po mauulit ito. Halimbawa po ako, ililista ko yung mga points ko kung minsan, yung mga naikwento ko, yung mga topics ko. At as much as possible, talagang hindi ko na inuulit yon. So, sayang naman kung napaghandaan at na-deliver ng maganda with the aid, of course, of the Holy Spirit, ang isang makabuluhang sermon. Tapos, hindi na natin pag-uusapan, hindi na po natin i-share, hindi na po natin pananatiling buhay sa social media. Hanggang sa mawala na talaga, makalimutan na. Tayo nga mismo, kahit na-touch tayo sa isang magandang humilya, nakakalimutan natin Kaya napakahalaga ng pinapamahagi natin upang hindi lang natin matandaan, kundi upang mapakinabangan din ng iba nang mayroon ding mga pinagdaraanan. Sana, sabi nga ng isang pare ni Father Luciano Filon, punuin natin ng salita ng Diyos ang social media. Punuin natin ito ng mga salitang magaganda at hindi ng mga salitang walang kabuluhan, bastos, walang moda, walang kwenta. Ngayon, kung hindi na tayo makapag-evangelize sa pamamagitan ng social media, hindi na tayo makapagpahayag ng mabuting balita, sana, wag na lang din tayong magpahayag at maging instrumento sa pagpapalaganap ng mga salitang masama. Masama na yung magkulang tayo sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Mas masama yung magpahayag pa tayo ng mga salita laban sa Diyos. So yun po yung una. Ang ikalawa ay, ang gawain ng evangelisasyon ay hindi gawain lamang ng isang tao. Hindi lang ng isang grupo ng tao, kundi lahat tayo. Lalo pat ang scope ng ministeryo ay buong mundo. Goes therefore, make disciples of all nations. Ang sabi ni Kristo, hindi po kaya ng mga pari lamang ito. Kailangan po namin ang tulong ninyo. Kaya nga nauna na yung pagsusugo ni Kristo ng 12 at ngayon naman po ay yung 72. Maaaring yung mga ordained ministers ay sinisimbolo ng 12. Kayo naman pong mga laiko, itong 72. Sapagkat obviously, mas marami kayo na kung gagawin lamang po ninyo yung parte ninyo, mas magiging madali ang pagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga ng isang quote, imagine if every single Catholic, kung bawat isang Katoliko lang, would prioritize Sunday Mass, prayed every day, went to confession at least once a month, served the needy, the poor, the oppressed, evangelized others, contributed his or her talent, treasure, and time to the mission of the church. Kung ganun lang daw ang bawat isang Katoliko, sabi nung quote na yun, then we could change the course of global history. Totoo yun. Napakalaki ng magagawa. Kaya itong napakalaganap ng kasalanan at napakalakas ng puwersa ng kasamaan, maliwanag na patunayan ng ating pagkukulang, ng pagkukulang ng simbahan. At pag sinabing simbahan, hindi lamang po kami yan, pati kayo kasama pag sinabing
simbahan. Nung ako yung nag-aaral sa seminaryo, kahit pa nung elementary lang at high school ako, natandaan ko, walang gustong maging president, walang gustong maging leader. Presidente ng klase, ng samahan, leader para sa isang proyekto o para sa isang event. Bakit? Kasi most likely, ikaw lang ang gagawa ng lahat. Ikaw lang ang gagasta. Ikaw lang ang gaganap. At pag minalas-malas pa, pag pumalpak, ikaw na nga ang lahat. Pati sisi, ikaw pa rin. Kaya matatakot sapagkat ang lahat ay nasa sentro sa isa. Ba't ka nga hindi matatakot kung lahat sa iyo ay haasa? Mahirap kapag nasa sentro lamang sa isa ang lahat. Whereas, halimbawa kung lahat po tayo gaganap sa tungkulin natin, na maging karapat-dapat na tagapagpahayag ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng buhay natin, sa pamamagitan ng lengguwahe natin, sa bawat sitwasyon na kinabibilangan natin. Ako, napakadali ng magiging ministeryong ito. At napakaraming taong mahatid ng kabutihan at mabuting balita ni Kristo. Kaya sana magtulong-tulong po tayo. Naisip namin ang misang ito lagi ay i-dedicate unang-una para sa mga kapatid natin sa ibang bansa, nagtatrabaho para sa kanilang pamilya, sapagkat madalas halos sila ang nagtatrabaho para sa lahat. Halos nasa kanila lagi ang ganap, halos nasa kanila lahat ang bigat. At mahirap yon. Kakayanin naman talaga kahit nag-iisa, pero mas malayo ang mararating ng pamilya, mas maraming ma-achieve ang pamilya kapag sama-sama. Kaya sana sa mga kapamilya ng mga kababayan natin sa ibang bansa na tinitiis ang pangungulila para sa kanilang pamilya, itulungan naman natin sila. Mag-aral lang mabuti ang dapat na mag-aral lang mabuti. Huwag nang magbisyo. Huwag nang magbigay ng problema. Huwag nang magbigay ng karagdagang konsumisyon. Hindi naman mawawala ang problema, pero ang mahalaga, hindi tayo ang nagbibigay ng problema sa taong siya na lamang talaga ang nagdadala ng bigat ng problema sa pamilya. Ngayon, kung hindi tayo makatutulong, ayun nga po, huwag na lang tayong magbigay ng panibagong konsumisyon. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang upang ang mabuting balita ng Panginoon, ang mabuting balita ng kanyang kaligtasan ay mapagtulong-tulungan nating maibahagi sa ating pamayanan, lalo na sa ating tahanan. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Alam Diyos. kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samot ko. Alam kong di Sapagkat mahal niya. ringhin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samot ko. Alam kong di Sapagkat anak niya ako. ringhin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samot. Kung di ringkin ng Diyos ang samo. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, kami tulungan mo na alam din naman po namin ginagawa mo. Dangan nga lamang ang tulong po na hinihiling namin ay yung maramdaman namin mula sa mga taong dahilan din naman kung bakit kami nagsasakripisyo. Ang pamilya namin, ang mga taong tinutulungan namin, ang mga taong pinangungunahan namin. Huwag nawa naming maramdaman
na kaming nangunguna sa kanila ay nag-iisa. Walang maramdamang suporta at pagpapahalaga. Tulungan mo, Panginoon, na maibukas ang kanilang mga mata na kailangan din namin sila. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Paniwalaan mo. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa nakdang panahon, babalikan mo upang tayo ay tapat siya sa kanyang mga pangako. Sabihin mo sa mayroong magandang mangyayari sa higit pa sa inaasahan, sapagkat mahal ka ng Diyos ng pagkakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring maging matagal, maaaring maging mahirap ang, pero magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari. Basta, huwag kang mawawala ng pag-asa kahit ikaw na lang mag-isa. Kasi sa totoo lang, hindi ka mag-iisa. Ang Diyos sa iyo ay susuporta at sasama. Lalo pat wala kang makitang suporta mula sa iba. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat, pag-aalay. Tinapay at alak naming pinagpaguran, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Aming alay, alak at tinapay, handog sa iyong tampana, nagbibigay ng buhay. Naway papanalin itong handog naming alay, umaharap sa iyo, nagbibigay ugay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa imong kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa amin ay umaagos sa pamamagitan ni Jesucristo at sa mga Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po ang ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siyang salitang katuwang mo at kapiling noong lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa pinagpalayain, kaya't siya'y kinalinga ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ng sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiis niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak, na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya,
pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya nialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos. Si San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng sama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ng aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban,
kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po, peace. Kordero ng Diyos. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Kinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kalawalatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan namin ngayong pinahayag sa ginanap na pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin Alalahanin o sa mahal na Birheng Birheng Maria. Nazaret, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nanatiling dusila. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging isa sa iyo walang tigil na pananalangin. Pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Ama tuluyang matupad, siya'y nawa. Mahal na Bida ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo kaming walang patid, kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa patuloy niyong pananalangin at pagtulong sa ating simbahan. Marami pong salamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal at Diyos ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you. Mary, Mother of the Lord, here's the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts, as once they fell at last unled. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you.
Let your tears sit in our minds and hearts, as once they fell at last sunlit. Salamat po. Mapit tayo sa ating Panginoon, awitan, purihin ang batong kublihan. Ang Diyos siyang tanging lakas, magpasalamat tayo sa Kaniyang harapan. Ang Diyos ay awitan, ating purihin, nang may tuwa at galak, nang may tuwa at galak. Let us join the entire church in commemorating Saint Bruno, priest. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. To prepare ourselves to celebrate these sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. We humbly say, I confess I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us bow our head. In silence, we first tell God our own petitions. We include in our prayers our fellow Filipinos working abroad, for their family, even for our country. Let us pray, O God, who called Saint Bruno to serve you in solitude, grant through his intercession that amidst the changes of this world, we may constantly look to you alone. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of the prophet Baruch. During the Babylonian captivity, the exiles prayed, "Justice is with the Lord our God, and we today are flushed with shame, we men of Judah and citizens of Jerusalem, that we with our kings and rulers and priests and prophets, with our ancestors, have sinned in the Lord's sight and disobeyed him. We have neither heeded the voice of the Lord our God, nor followed the precepts which the Lord set before us. From the time the Lord led our ancestors out of the land of Egypt until the present day, we have been disobedient to the Lord our God, and only too ready to disregard his voice. And the evils and the curse that the Lord enjoined upon Moses, his servant, at the time he led our ancestors forth from the land of Egypt to give us the land flowing with milk and honey, cling to us even today. For we did not heed the voice of the Lord our God in all the words of the prophets whom he sent us, but each one of us went off after the devices of his own wicked heart, served other gods, and did evil in the sight of the Lord our God." The word of the Lord. Thanks be to God. For the glory of your name, O Lord, deliver us. O God, the nations have come into your inheritance. They have defiled your holy temple. They have laid Jerusalem in ruins. They have given the corpses of your servants
as food to the birds of heaven, the flesh of your faithful ones to the beasts of the earth. For the glory of your name, O Lord, deliver us. They have poured out their blood like water round about Jerusalem, and there is no one to bury them. We have become the reproach of our neighbors, the scorn and derision of those around us. O Lord, how long? Will you be angry forever? Will your jealousy burn like fire? For the glory of your name, O Lord, deliver us. Remember not against the iniquities of the past. May your compassion quickly come to us, for we are brought very low. For the glory of your name, O Lord, deliver us. Help us, O God, our Savior, because of the glory of your name. Deliver us and pardon our sins for your name's sake. For the glory of your name, O Lord, deliver us. Let us all stand. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. The Lord be with you. And with your spirit, A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. glory to you, O Lord. Jesus said to them, Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the mighty deeds done in your midst had been done in Tyre and Sidon, they would long ago have repented, sitting in sackcloth and ashes. But it will be more tolerable for Tyre and Sidon at the judgment than for you. As for you, Capernaum, will you be exalted to heaven? You will go down to the netherworld. Whoever listens to you listens to me. Whoever rejects you rejects me. And whoever rejects me rejects the one who sent me. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sino dito, sino sa inyo ang gusto ng pribilehiyo? Halimbawa, yung pribilehiyo na mauna sa linya, makaupo sa malapit sa entablado kapag may magandang konserto, makausap, maka-meet and greet ang Pangulo o ang paboritong artista at makapagpa-picture kasama nila. Ang makapunta sa isang lugar na may pocket money pa, ang makadaan sa isang ruta na ipinagbabawal sa iba, ang makapag-aral ng may libreng matrikula. Come on! Sino sa inyo ang gusto ng mga ganitong uri ng pribilehiyo? Kunwari pa kayo, ayaw pang kumibo. Pero kapag napunta sa iba ang mga pribilehiyong yan, mapapasana all sila. Pag sinabing pribilehiyo, basically, ang ibig sabihin nito ay advantage mo sa iba. Sapagkat meron ka na pribilehiyo na wala ang iba. Kahit po, search ninyo sa dictionary, yan ang sasabihin. Basically, it's an advantage that you have which others don't have. Kaya kinaiinggitan madalas ang may mga pribilehiyo. Yun nga lamang, hindi ito ang definisyon lamang na gusto ni Kristo. Sapagkat may mahalagang definisyon si Kristo pagdating sa pribilehiyo na na-overlook ng tao na kung makikita lang at siseryosohin nating mga tao, baka magdalawang isip na tayo na mag-crave para sa pribilehiyo. Ano ito? Yun po ang pag-uusapan natin ngayon sangayon sa ating narinig na ebanghelyo. Sa ating ebanghelyo kasi, disappointed si Kristo sa mga lugar na nabigyan ng pribilehiyo. Halimbawa, ang lugar ng Chorazin, Bethsaida at Capernaum. Sapagkat dito sa mga lugar na ito, pinabayaan ng Diyos na magkaroon ng mga himala at milagro, particularly sa katauhan ni Kristo. And not just that, sa mga lugar na ito, lalo na sa Capernaum, nangyari ang ilang mga memorable moments sa ministeryo ni Kristo. Katulad ng pagtawag niya sa kanyang mga unang disipulo. Bagay na hindi naibigay sa ibang mga lugar tulad ng Tiro at Sidon. Kaya privilege ang mga taga Chorazin, Bethsaida at Capernaum
sapagkat meron silang mga advantages that were not given to others. Yun nga lamang, ang definition nila ng pribileyo ay parang katulad lang kanina ng ating pinag-uusapan. Advantage lamang nila sa iilan at hanggang doon lang. Nakalimutan nila na may isang pisngi pa ang pribileyo para kay Kristo. At yun ay ang responsibilidad ng mga may pribilehiyo sa Diyos at sa kapwa-tao. Natatandaan po ninyo sa movie ni Spider-Man, ang sabi ng kanyang uncle sa kanya, nung may moment na napapagod na siya o hindi niya tinutupad ang mission niya bilang Spider-Man, with great power comes great responsibility. Napalagay ko ay pagpapakahulugan din ng nauna ng sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Luke 12:48. Ang sabi doon ay, to whom much is given, much is also required. Sa Tagalog, sa sino mang binigyan ng marami, ito'y hahanapan din ng marami. Sa pagpapatuloy pa nito ay sinabi ng ating Panginoon, sa mga taong pinagkalooban ng lalong marami, ito ay hahanapan pa ng lalong marami. So, pagdating kay Kristo, ang meaning ng privilege ay hindi lang advantage. Sa halip, ito'y advantage plus responsibility or advantage with responsibility. Hindi po natin dapat alisin yung responsibilidad sa advantage sapagkat aabusuhin ng tao yung advantage o yung privilege na yan. At yun na ang katapusan ng mga magagandang karanasan. Yun na ang magiging kasiraan ng taong may privilege at ng mga taong maapektuhan in a very wrong way ng kanyang hinahawakang privilege. Si Tony Fowler ay isa sa sikat ngayong vlogger, TikToker dito sa ating bayan with almost 8 million subscribers and followers. So imagine yung privileges na na-enjoy ng taong ito. Kasama na dyan, of course, yung privilege ng influence. Imagine, 8 million followers. Pero para bagang ang definition niya ng privilege ay hanggang doon lamang sa kanyang advantage. Wala na yung responsibility. Ito'y nakita ko kasi kinasuhan po siya ng samahan ng mga social media broadcasters ng Pilipinas dahil may mga videos daw siya allegedly. Actually, tiningnan ko rin para makita ko lang kung tama yung ina-accuse sa kanya. Sabi ko, bakit mga ganito mga videos ngayon? Ang mga MTV ngayon. Anyway, so ganon. Yun yung kaso sa kanya, mga hindi magaganda na mga impluensyang mga videos. Ang sagot niya sa akusasyon sa kanya ay ganito. Part ng kanyang naging sagot ay ganito. Gaya ng kalayaan ninyo na tawagin akong bastos, malaswa, at hindi magandang halimbawa tulad ng aking kanta, may kalayaan din akong ariin ng aking sarili. Kasama dito ang pag-aari ko sa aking katawan, sa aking pagkababae, at higit sa lahat, ang pag-aari ko sa nais kong gawin, sabihin, kantahin o sayawin. Dahil hindi nito binabawasan o inaapakan ang karapatan ng ibang tao. Hindi nyo pag-aari ang mga ito. Katawan ko ito, kwento ko ito, medyo bastos yung isang word, tutut ko ito, opinion ko at pagkababae ko. Akin ito. At hindi sa inyo. Honestly, pinagdadasal ko si Tony. Kasi nakita ko naman dun sa pagganap niya, halimbawa sa Batang Quiapo ba yun? Okay naman eh. Talented eh. Sayang. Pinagdarasal ko siya. Anong dasal ko para sa kanya? Una, ma-realize niya na yung talent na meron siya, yung mga privileges na meron siya ay pahiram lang, pinagkatiwala lamang ng Diyos sa kanya. Pangalawa, dahil ito'y pahiram o pinagkatiwala lamang ng Diyos sa kanya, pwede itong kunin anytime sa kanya. Pangatlo, tayong lahat tulad niya ay haharap sa Panginoon na nagbigay sa atin ng mga privileges o talents na ito. At ang lahat ng ito ay i-account natin sa Kanya. Paano? I-report natin kung paano natin ito ginamit. At dahil ang Diyos ang siyang nagbigay ng mga privileges na ito, ang Diyos ay mabuti, dapat natin itong gamitin sa mabuti at hindi sa masama. Alam po ninyo, masama yung paggawa ng masama, pero mas masama yung dahil sa atin, may iba pang mga taong makagagawa ng masama. Pero merong mas masama pa. Ito yung binigyan tayo ng privileges, pero sa halip na gamitin natin sa mabuti, dahil ipinigay ito sa atin ng Diyos na mabuti, ginamit pa natin sa masama. Yun ang pinakamasama.
Na-experience nyo na po ba yung may ginawa kayong mabuti, hindi man lang kayo napasalamatan? Sakit yan. Kawalang utang na loob yan. Pero mas masakit at mas kawalang utang na loob, yung hindi ka na nga napasalamatan, ginawan ka pa ng kasamaan. Kaya ako sinasabing, matinding kasalanan yung naging misya pa tayo ng kasalanan ng iba sa pamamagitan ng paggawa ng masama dahil sa mga privileges na mayroon tayo na dapat ay ginamit sana natin sa kabutihan. Biruin mo, mayroon sa iyong binigay ang Diyos, pero ginamit mo laban sa Diyos. At yun ang ikinalulungkot ni Kristo sa mga taga-Corazin, Bethsaida at Capernaum. Yung sinasabi niya ditong, woe to you. Hindi ito equivalent sa pagkasabi ng Panginoon na buti nga sa inyo. Sige, magdusa. Hindi. Yung woe to you dito ng Panginoon sa mga taga-Corazin, Bethsaida at Capernaum ay kaawa-awa kayo, saaban ninyo. Ang sabi ng Biblia, hindi natutuwa ang Diyos sa kamatayan ng isang taong makasalanan. Yun ang pinapahiwatig ni Kristo dito. Hindi ako natutuwa sa mangyayari sa inyo sapagkat matindi ang kasalanan ninyo, kaya matindi rin ang kaparusahan para sa inyo. Nakakaawa kayo. Biruin po ninyo ang sabi dito sa mga taga-Corazin, Bethsaida at Capernaum, it will be more tolerable for Tyre and Sidon at the judgment day than for you. Yung mga taga-Tyre and Sidon, makasalanan ng mga tao noon. Kung bakit yung tatanggapin daw nitong kaparusahan ay mas magaan pang di hamak kaya sa kaparusahang matatanggap ng mga taga-Corazin, Bethsaida at Capernaum kung nasasaan nandoon minsan nakapiling nila ang Panginoon. Precisely because malaki yung ibinigay sa kanilang pagpapala, mga privileges. At yun ay nag-expect ng malaki ring pagbabago sa kanila at ng malaki ring pagiging mabuting tao nila sana. Hindi nangyari. Kaya mas matindi ang kaparusahan na ibibigay sa kanila. Sana mga kapatid, isipin natin yung mga privileges na ibinibigay at pinagkakaloob ng Panginoon sa atin. Hindi natin kinakailangan maging mayaman, maging sikat, maging makapangyarihan para lamang masabing privilege tayo. Yun lang, nakapagsasalita tayo, nakarinig tayo, nakakikilos tayo. Yun lang, may kalusugan tayong mabuti. Malaking pribilehiyo na sapagkat may mga taong walang ganyan mga privileges. Yun lang tayo huminga at buhay. Pribilehiyo na. Isipin po natin kung paano natin ito ginagamit. Ginagamit ba natin ito sa kadakilaan ng Diyos at sa kapananan ng ating kapwa-tao sapagkat kung hindi ay mananagot tayo. Ulitin ko, kapag yung mga privileges na binigay sa atin ng Panginoon ay ginamit natin sa kasalanan, napakabigat ng ating kasalanan. In connection with this, kapag ang mga privileges na ibinigay sa atin ng Panginoon ay hindi naman din natin ginamit sa kabutihan, so atin lamang na sinasayang at sa ating pagkasayang, mas marami ang naapektuhan. Hindi lang tayo pag ganyan. Sapagkat kaya ka nga malakas para tumulong ka sa mahina, kaya ka mayroon para tumulong ka sa wala, kaya ka mayaman para tumulong ka sa mahirap, kaya ka privilege para tumulong ka sa mga less privileged. Kaya kung hindi mo ito gagamitin sa kabutihan, edi yung mahirap mas lalong maghihirap. Yung mahina, mas lalong mahihina. Yung wala, mas lalong mawawalan. Kaya ang hindi rin paggamit ng ating mga privileges sa kabutihan ay isa ring malaking kasalanan na ating pananagutan. Handaan po natin yan. Now, pwede mo bang sabihin na, nako, nakatatakot pa lang magkaroon ng pribileyo sa mata ni Kristo? Nakatatakot lang kung gagamitin mo for self-serving ito. Pero kung gagamitin mo sa kadakilaan ng Diyos, sa mabuti at sa kabutihan ng ating kapwa-tao, wala kang dapat ikakaba. Dapat nga matuwa ka sapagkat binibigyan ka ng means ng Panginoon na gumawa ng mabuti sa iba. O hindi nga ba't may mga pagkakataon na gusto natin gumawa ng marami pang mabuti? Nalilimitahan tayo sapagkat wala tayong lakas, wala tayong kakayanan, wala tayong kapangyarihan. So kung meron ka ng mga yan, so binibigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon na maging lalong mas mabuti. At ayaw mo ba nun? Nagiging kasangkapan ka ng Panginoon ang kanyang kabutihan. Nagiging katuwang ka ng Panginoon para iligtas ang sanlibutan. Iligtas ang kapwa mo sa kahirapan. Iligtas ang kapwa mo sa kalungkutan. Iligtas ang kapwa mo sa kawalan. Ayaw mo ba yan? Matakot ka lang kung ang mga privileges ay gagamitin natin sa pansariling kapakinabangan. Ito sana mga kapatid ang ating makitang mensahe ng ating mabuting balitang pinagnilayan. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos.
Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin ng Diyos ang samo, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. rin ang Diyos ang samo. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat anak niya. ringgit ang Diyos ang samo. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong di rin ng Diyos ang Alam samo. kong di ringgit ang Diyos ang samo. Dikit natin ang ating mga mata. Panginoon, pasensya na kung mayroong mga pagkakataong napapagod ako sa aking mga obligasyon. Pero dapat ko nga palang makita na kaya nga ako may trabaho, kaya nga ako may talento, kaya nga ako may pera para maging daluyan ng biyaya mo sa iba. Lalo na sa aking pamilya. Na kung wala ako, na kung wala akong maibibigay, kung wala yung mga pribilehiyong ito, kawawa nga rin sila sapagkat sila sa akin ay umaasa. Kaya tulungan mo ko, Panginoon, na mula ngayon na makita ang halaga ng mga ginagawa ko. Hallelujah! Upang pahalagahan ko ang trabaho. Hallelujah! Upang mas lalo upang pagbutihin ang talento. Siya ay muling babalik sa upang mas lalo upang pagyamanin, upang hindi mo ito kunin sa akin. Hallelujah! Upang hindi ako magkakagawa ng kapabayaan, kasalanan, upang hindi ako maging pabigat sa iba. Pabalik ang Panginoon upang tayo ay sabihin mo sa rin, mayroong magandang mangyayari sa'yo. Kung paggagamit ka sa Panginoon na maging pagpapala sa ibang tao, sapagkat kung hindi, babawiin ito ng Diyos sa iyo. Darating ang pagkakataon na wala kang ibang sisihin kundi ang sarili mo. Dahil hindi mo ginamit ng wasto ang pribilehiyo sa iyo. Hindi ka unlad kasama ang pamilya mo. At balang araw, yun ang sasabihin ng Diyos sa iyo. Binigyan kita ng pagkakataon. Hindi mo ginamit ng wasto. Sino ngayon ang sisihin mo? Kundi ang sarili mo. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Offertory. Ang kahanda ng alay ay narito po. Ang alak at tinapay dala sa altar mo. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Paghahanda lang alay, ngayon ay sisimula. Ang alak at tinapay ay bebendisyonan. Anyo'y magiging tunay,
dugo mo't katawan, ito'y aming tatanggapin sa pakikinaban. Pray, sisters and brothers, that our offering, our sacrifice, our prayers may become acceptable to God the loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Receive, O Lord, we pray, the offerings placed on your altar in commemoration of Saint Bruno, so that as you brought him glory, you may, through these sacred mysteries, grant to us your pardon through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Let us Lord. give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For as on the festival of Saint Bruno, you bid your church rejoice, so too you strengthen her by the example of his holy life. Teach her by his words and preaching, and keep her safe in answer to his prayers. And so, with the company of angels and saints, we sing the hymn of your praise as without end we acclaim. Holy, holy, holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of our faith. Save us, Savior of the world, for by your cross and resurrection you have set us free. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Jesus, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, Saint Joseph, her spouse, with all the blessed apostles and saints you have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Gathering all our prayers and intentions into one, we call on God our Father. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name.
Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with yours. Let us offer one another the sign of God's peace. Peace be with you. Lamb of God, Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. behold Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Panginoon, tuwi mo sa An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Nagdaan, ingin bawat dalangin, buwan ng puso, mabuhay sa pag-ibig mo. Ligayang tunay makakamtan kung ganang. Panginoon, yakap mo ang kahinaan kong taglay, tinulot mong limutin ko, piling ng nagdaan, linggin bawat dalangin, turuan ng puso. Mabuhay sa pag-ibig mo. Ibigin ka sa kapwa ko, langin ng puso.
Gayang tunay makakamtan. Let us pray. May partaking at the heavenly table, Almighty God, confirm and increase strength from on high in all who celebrate the feast day of Saint Bruno, so that we may preserve in integrity the gift of faith and walk in the path of salvation you trace for us. Through Christ our Lord. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Alalahanin o mahal na Birhen ng Lasalet, Ina ng pag-asa, ikaw nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito nagpapatunay na ang kagandahang loob mo ay nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo ay tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyo walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan na saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibakan namin sa mundong ito, at sa pananatili naman tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong mga panalangin at tulong. The Lord be with you. And with your And may spirit. God bless you and your loved ones. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Go in the peace and love of Jesus. Thanks be to God. Salamat po. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lazaret. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears slip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth.